So ayan mga boss, what's up? Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo lahat. At syempre nandito na naman pong muli ang inyong boss Noli Vlog nagbabalik. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Mga boss, kung mapapansin nyo, tayo ay nasa bundok. So pupunta tayo ngayon sa ating manukan dahil tumawag yung ating tao na nagbabantay dun sa farm. At meron daw nagkakaroon ng tama dun sa mga stag na mga dapat ay i-harvest natin. So pupuntahan po natin para yun ay bigyan ng lunas. So bibigyan natin ng gamot yung mga stag na ayon dun sa ating tagapagbantay ay may mga sipon, may halak. So sa atin at bago magbigay ng gamot, so dapat makita ko muna. So yun yung sinabi ko dun sa tao ko, bago mo bigyan ng gamot, pupuntahan ko muna and then i-check ko kung anong gamot ba yung dapat na ibigay natin. So ang pagbibigay po kasi ng gamot mga boss ay hindi basta-basta. So dapat ay aalamin mo muna kung ano yung sakit na tumama sa kanila bago ka magbigay ng gamot. So mahirap po kasi gamot tayo ng gamot, nung pala yung binibigay natin gamot ay hindi pala doon para sa kanilang sakit. So ang tendency nito, mabubugbog lang sa gamot, then masisira yung liver ng ating mga manok. So gagawin natin, kailangan identify ko muna kung ano yung sakit na tumama sa kanila para mabigyan natin sila ng gamot. So mas mabilis kasing gagaling ang sakit ng manok kapag katama yung pagbibigay natin ng gamot. So pag tama yung ibinibigay yung gamot para sa kanilang sakit, mas mabilis nyong mape-prevent yung kanilang sakit. So mga boss, at tara puntahan natin. So ito yung ating service. Yan. So nakamotor lang tayo. So let's go at puntahan na natin. So mga boss, tara at tayo ay pupuntahan na natin yung ating farm. So magta-travel na naman tayo para pupunta doon sa ating manukan. So let's go. Yan, kung mapapansin nyo, yung dinadaanan natin ay bundok. So wala tayong wala tayong panlagay ng camera sa helmet. So hawak natin, medyo mahirapan talaga. Dito yung daanan papunta sa akin dun sa farm. Kapag po hindi umuulan, maaraw, so maganda yung daanan. Pero kapag umulan mga 1 hour, 2 hours, hindi na tayo makakatawid dun sa daanan. So ito lang ang maganda rito, kapag hindi umuulan, maganda yung daanan. Kita nyo yung mga dinadaanan natin. Yan, mga bundok talaga. Ayan, nakapalibutan tayo ng mga puno, lalaki. Ayan, so lulusong tayo uli sa wait. So i-off na natin, baka tayo ay masemplang. A few moments later. So nandito tayo ngayon sa ating mga naka-range na mga stag. So ito yung
itinawag sa atin nung tao natin na dapat gagamutin natin. So checkin natin. Yan. So far maayos naman yung mga stag natin. Yan. So ang kagandahan sa ganito mga boss, kapag nagbabakuna ka, kapag tinamaan yung stag mo in a few days, magaling na sila pag ginamot mo. Yan. Magaling na sila. Awa ng Diyos, yung mga stag natin na mga naka-cord, hindi naman sila tinatamaan. So yung mga naka-hardening natin ay magagaling na. Merong mga bago na mga tinamaan sila ng sipon. So pupuntahan natin. So ito, dito nilagay ng tao ko. So ito yung pinaka importante sa lahat mga boss. Dapat meron kayong isolation facility. Yan. Kahit na papaano, kapag nagkaroon ng tama yung mga stag nyo, dapat ibubukod nyo sila, i-isolate nyo sila. And then para hindi na sila makahawa nung mga kasama nila sa range. So ito yung mga stag natin na mga pulet. Yan. So yan yung ginamot nung binigyan ng tao natin. So salamat dun sa masipag natin tao at i-guide natin siya. So ayan, ito ay nagkaroon sila ng sipon. Ang sipon naman kasi mga boss ay normal lang yan. So yan yung pinaka common na tumatama dun sa mga stag, especially kapag nasa bundok. Yan. So ibababa natin to, kukuha tayo dito para gagamitin natin dun sa ginagawa natin pa ending. So paparisa natin yung mga pinapatayaan natin sa ending para naman meron silang kasamang pulit. So ayan mga boss, importante sa lahat yung ganitong facility, just in case kapag merong nagkaroon ng tama sa kanila, so mas madali nyo silang magagamot. Yan. Kahit na may bakuna pa yan, tatamaan at tatamaan. Yan. So hindi naman ibig sabihin mga boss, ang manok kapag po yan ay binakunahan, hindi yan ibig sabihin ay hindi natatablan. So yun po ang kaibahan po kasi ng nagbakuna ka sa hindi ka nagbakuna. Kapag po yan ay binakunahan mo, so mas madali silang magagamot. Yan, pinaka mahabang gamutan dyan is 1 week. Yan, mas mabilis yung kanilang recovery, unlike dun sa mga walang bakuna. Kapag nagamot niyan, gumaling, so babalik pa rin yan. May tendency na babalik pa rin kasi nga wala silang ganong protection. Yan. So sa pagbibigay ng gamot mga boss, so ito yung simpleng tip. Simpleng tip ko dun sa mga nagtatanong sa atin. Minsan kasi kadalasan ang itinatanong sa atin ay ginagamot na nila and then bumabalik pa rin. So baka naman ang nangyayari ay kapag po ginamot natin ang isang may sakit na manok, ginamot natin ng 3 days, gumaling agad, so in-stop na natin. So ang tendency nga nun, babalik yan. So dapat ang paggamot ng manok, umaabot siya ng, ang duration niya ay minimum 1 week. Yan, dapat 1 week mo silang gagamutin para nun sa ganun, kahit na makita nyo sila na may nag-recover na, so dapat continuous. Kailangan itatapusin nyo yung
in-advise sa inyo. So kung ano yung naka-indicate na kung gaano katagal nyo sila bibigyan, dapat masunod yun. So mangyari kapag ginawa nyo shortcut, so mangyari yan, babalik pa rin yung sipon. So kung ano man yung sakit, yung disease na nasa kanila, so dapat para hindi na yun tuluyan ng mawala, gagawin nyo lang ay minimum 1 week. Yan yung duration na gagawin yung treatment para sa may mga sakit. And then isa sa pinaka-importante mga boss, dapat yung mayroon kayong i-isolate nyo, isolation facilities. Kumbaga parang hospital kung tawagin. Dapat yan meron kayong ganun na area, just in case natamaan sila, and then i-isolate nyo sila agad para nung sa ganun ay hindi na sila makahawa. So mangyari kasi yan, kapag yan pinabayaan nyo, so lahat ng mga kasama nila magkakaroon ng tama yan lahat. So ang tendency nyan, maubos yung manok nyo. So ayan, kapag naman ang mga stag nyo na nanggaling sa range, kapag po sila ay stag na, as in harvest na, so medyo maleles na yung worry nyo sa kanila na tatamaan sila. Kasi nga malakas na yung kanilang immune system. Yan. Diba? So sa pagbibigay naman ng mga gamot, so ito yung pinaka-importante sa lahat na dapat tatandaan nyo mga boss. Sa pagbibigay ng gamot, pasok tayo dito sa ating range. Yan, para makita natin yung ano. Yan, sa pagbibigay naman ng gamot, sa pagbibigay ng gamot ng may sakit mga boss, so dapat ay unang-una, para mas madali nyong mapiprevent yung kanilang tama, dapat unang-una ay aalamin nyo muna kung ano yung sakit na tumama sa kanila. So hindi po pwede na nakita nyo yung manok nyo ay tumamlay, bigay agad ng gamot. So dapat aalamin nyo muna kung ano ba yung sakit nila bago kayo magbigay. Hindi naman po pwede na ang magbibigay kayo ng gamot, halimbawa nagbigay kayo ng ang manok nyo, nakita nyo tumamlay, hindi nyo alam may sakit palang cholera, tapos ang gagawin nyo, magbibigay kayo ng gamot para sa sipon. So wala rin, bali wala rin yan mga boss. So dapat pinaka-importante sa lahat, lagi nyo tatandaan bago kayo maggamot ng magbigay ng gamot dun sa inyong mga manok na gagamutin, alamin nyo muna kung ano yung sakit na kanilang dinadala, para na sa ganon angkop yung gamot na ibibigay nyo para sa kanila, at na sa ganon mas mabilis yung gagawin yung gamutan para sa kanila. So ganun lang kadali. Hindi po pwedeng bigay tayo ng bigay ng gamot, kasi sa akin mga boss, na experience ko yan. Dahil tayo, basta nakita natin ang manok natin medyo tumamlay, dahil nga siyempre mas maganda yung prevention better than cure. So ginagawa natin, inuunahan natin para na sa ganon hindi sila tamaan. Pero someday meron tinatamaan sa kanila, gawa ng mali nga yung naibibigay nating antibiotic para sa kanila. So dapat alam nyo naman, ang mga sakit ng mga manok mga boss ay may particular na gamot para dyan. So hindi po pwede bigay ka ng ganito, bigay tayo ng ganyan. So ang tendency niyan ay masisira lang yung manok natin. So ganun lang ang paggamot mga boss. So ayan mga boss, tatapos na tayo ng paggagamot. So mas minabuti natin na in-advise natin yung tao natin na tayo yung mag-advise ng gamot na ibibigay para sa mga stag natin na may tama. So mas maganda kasi yung
sure tayo dun sa sakit na gagamutin natin kaysa dun sa nanghuhula. So mahirap yung nanghuhula mga boss. Dapat maging aware tayo. So unang-una, para malaman nyo kung ano yung tama ng manok nyo, always check the droppings. So lagi nyo i-check yung drops nila. Doon nyo makikilala kung ano ba yung, kung ang manok nyo ay normal, kung ang manok nyo ay may tama. So magugulat na lang kayo minsan ang manok nyo ay masigla, pero hindi nyo napansin na yung kanilang droppings ay may tama na. So magugulat kayo 1 to 3 days, so biglang babagsak yung katawan nila, and then magkakasakit. So mga boss, dun sa mga nagtatanong sa atin, ang prevention na treatment na ginagawa natin dito, ang ginagamit natin gamot ay ang Premoxtil. So dati hindi yan yung ginagamit natin. So ngayon ang ginagamit natin ay Premoxtil. So nagbibigay tayo ng kalahati lang ng tablet. Yan, kalahati ng tablet yung binibigay natin araw-araw. Yan, nakita ko naman yung improvement. So napakaganda ng antibiotic na ginagamit natin na yun para sa ating mga stag. So sa mga nagtatanong mga boss, Premoxtil lang, tablet. Yan, kapag maliliit pa yung gagamutin nyo, meron naman Premoxtil na powder. So ayun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel. Iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo at i-share, and then hit nyo yung ating notification bell. At sa ganon, maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So yun lang mga boss. At bago ang lahat, ipopromote ko po sana yung ating FB page. So dun sa mga naghahanap kung paano ako makokontak, so mga boss, i-search nyo lang, and then suportahan yung ating Facebook page na Boss Noli. Yan, Boss Noli FB page. And then yung ating Box Noel, yun ating main account. Yan, and then yung ating YouTube channel na Boss Noli Vlog. So mga boss, dun sa mga madali nyo lang akong makokontak kapag ka na search nyo yan. So sana suportahan natin, and then dun sa ginagawa nating pagpapa-ending sa mga nagtatanong, especially dun sa ating TikTok. So ayan, dun nyo lang ako makokontak. Search nyo lang ang Boss Noli FB page, and then ang Box Noel, yan, Facebook page. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck po.